Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, as we have studied kayo ng umaga sa ating Sunday School, what a deep and high and wide study even the first commandment is. Ang unang utos na yun ng ating, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At isa sa mga, particularly sa akin, isa sa mga implication noon na akin really na-appreciate ay we cannot be not worshiping God and obeying the first commandment. Hindi pwedeng wala tayong pakialam sa Diyos. Hindi pwedeng hindi tayo zealous pagdating sa Panginoon, paglilingkod sa Kanya at maging sa pagsamba sa Kanya. I remember ang sinulat ng isang author na Kristiyano, ang sabi ni Donald Whitney, godliness without worship of God is unthinkable. Ang pagiging makadiyos, pero wala namang pagsamba sa Panginoon ay hindi pwedeng isipin. Para kang mag-iisip ng basketball game na walang bola. Para kang mag-iisip ng adobong baboy na walang baboy. So muli, ay hindi uobra ang pagiging makadiyos na walang pagsamba sa Panginoon. Hindi uobra ang pagsunod sa kauna-unahang utos na walang pagsamba sa Panginoon. As we have studied again sa ating Sunday School, worship has always been an activity of those who believed in God. Ang pagsamba sa Diyos ay laging kasama at aktibidad ng mga tunay na sumasampalataya, tunay na naniniwala. And again, hindi lang basta naniniwalang may Diyos out there, kung hindi naniniwala sa Diyos na ito at kinikilala at inaangkin bilang kanyang Diyos ang Diyos na ito. And kasama rito ay ang pagsamba sa Panginoon. At ang awit na ating binasa ay isang napakagandang awit sapagkat ito ay isang awit na humihikayat sa lahat ng mga mananampalataya na tunay na magpuri sa Diyos. At dito ho tayo mag-aaral ngayong hapong ito. So this is our message this afternoon. Believers must worship God for His greatness and graciousness, and at the same time, be always mindful towards faithful obedience to Him. Ang mga mananampalataya ay kinakailangang sumamba sa Diyos dahil sa kadakilaan at pagiging mabiyaya ng Panginoon, but at the same time, sa parehong habang tayo sumasamba at kumikilala sa kadakilaan ng Panginoon, tayo rin naman ay dapat given sa matapat na pagsunod o matapat na paglilingkod sa Kanya. So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami sa aming pag-aaral ngayon ng iyong salita. Lord, napakadali naming magtago sa gawain ng pagsamba and often, Panginoon, ay tinatapik namin ang aming sariling balikat and okay na, nagawa na namin ang pagsamba. Ngunit malinaw, O Diyos, sa iyong salita that we will be studying this afternoon. Nakaakibat nito, Panginoon, ang buhay na pagsunod, ang buong buhay na pagpapasakop, ang buong buhay na pagkilala sa iyo sa lahat ng aspeto. Kaya nawa, O Diyos, tulungan mo nawa kami. At tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lamang basta pumasok at lumabas sa bahay-sambahan, kundi nasumpungan mo na tunay na kami ay nag-aalay ng pagsamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Ito lamang maitaas, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang laban sa iyo. Patuloy ka pong gumawa sa puso ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, before we dive in sa Psalm 95, gusto ko lang ipaalala ho sa atin, hopefully medyo fresh pa kahit papaano ang ating naging mahabang serye about worship. At isa sa mga napag-aralan natin about worship is that God hates hypocritical worship. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew chapter 15, verse number 7, it started with very sharp words. Matthew 15, verse 7, ang sabi ng salita ng Panginoon, "Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying,
This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So here we find people na, if you listen to them, they sound like they're worshiping. Pag pinakinggan mo sila, ang tunog nila ay tunog na sumasamba sa Panginoon. Igit sa kanilang, pag tinignan mo sila doon sa templo, mukha silang sumasamba sa Panginoon. Pero dito, ang sabi ng ating Panginoon, but their heart is far from me. So makikita ho natin at muli paalala sa atin na ang tamang pagsamba at tunay na pagsamba sa Diyos is not merely checking our attendance in the worship service, kung hindi tunay, buong puso at buong taong pag-aalay at pagpupuri sa ating Panginoon. So muli nawa, hindi lamang nawa maging going through the routine ng ating worship service, kundi tunay na pagsamba. If you remember, we tried to define worship dun sa ating Sunday school. Ang pinaka-root word ng worship ay galing ito sa Anglo-Saxon word na worship, na ang dito nang galing yung word, itong root word ito ay yung worth or halaga. At ang ibig sabihin talaga ng worship is giving or ascribing proper worth. Pagbibigay ng tamang halaga o pagpapahalaga ng tama, ascribing proper worth to God. It is recognizing who God is, recognizing how great God is, and in response to that, tayo ay magbibigay papuri sa Kanya. So again, let me sound the warning that it's very much dangerous or tunay na mapanganib na we can be singing the worship songs, we can be going through the worship program, but if in our hearts and minds ay hindi talaga tayo nagbibigay pahalaga sa Diyos, hindi laman ng ating puso at isipan ng Diyos, well, we're just hypocrites. So napakahalaga na bantayan natin ang ating mga sarili patungkol sa pagsamba. At ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Sabi sa Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. And again, gusto ko lang kunin ang atensyon muli ng mga young people as we have studied kanina sa Joy Fellowship, ang existentialism. Makikita natin na ito'y totally contrary sa Bible. Why? Kasi ang hayagang sinabi ng Biblia, all things were created for the pleasure of God. Hindi tayo ang magdedetermina ng ating purpose, hindi tayo ang magdedetermina ng meaning ng ating buhay, kung hindi ang Diyos ang magdedetermina nito. At ang gusto kong makita natin sa Revelation 4:11, doon sa simulang tatlong salita, Thou art worthy. Ang Diyos ay karapat-dapat. So muli, hindi lang dahil nakasanayan natin, hindi lang dahil naging routine natin. And sadly, may mga pagkakataon, pag may mga kapatiran na absent ng Sunday sa church, at minsan pag nakakausap ko sila, Brother Paul, talagang pag hindi ako nakapunta sa church ng Sunday, parang may kulang. And I hope yung sense na parang may kulang ay hindi lang dahil nawala ka sa weekly routine mo. Kung hindi dahil talagang may kulang dahil hindi mo, naunawaan mo na hindi ka nakasama doon sa sama-samang pagsamba ng mga mananampalataya. And God is worthy. Ang Diyos ay karapat-dapat. Psalm 150 verse 6, ang sabi ay ito, Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. At ito hango yung isa sa mga paborito, at least ako, paborito kong awitin sa panahon ngayon. Let everything that hath breath praise the Lord. And there are many passages in the Bible that speaks or talks about worship or teaches us about worship. Pero isa at pipiliin lang natin kaysa magpatalon-talon tayo sa iba't ibang mga teksto, I chose na tayo magdwell dito sa Psalm 95, which is very much about the worship of God.
So ating bigyan ng konting konteksto ang Psalm 95. Ang awit na ito ay pwedeng i-classify as a praise psalm. That means isang awit siya na ang layunin ay magbigay papuri sa Panginoon. Hindi lamang yun, ito'y awit na tumatawag sa mga tao na purihin ang Diyos. So verses 1 and 2, nagbigay siya ng mga doon ng mga paghikayat sa mga tao na purihin at magpuri o sumamba sa Panginoon. Oh, come, let us sing unto the Lord. Verse 6, oh, come, let us worship and bow down. So merong pag-anyaya. Hindi lamang yun, nagbigay din siya ng mga rason kung bakit dapat sambahin ang Panginoon. Ang lengguwahe ng awit na ito ay clearly fits a worship setting. At madalas, higit sa malamang, ito inaawit ng mga mananampalatayang Hudyo kung sila man ay papunta sa templo para sumamba o sa presensya ng Diyos sa templo habang sila ay sumasamba sa Panginoon. So this could be sang, this psalm could have been sang in different occasions ng mga festivals ng mga Israel, ng mga Hudyo, or even in the regular worship sa templo. Again, at always, ang context ay yung pagsamba sa Panginoon. To help us in our studies sa Psalm 95, let me divide it into three. Number 1, the invitation to worship. The invitation to worship. Number 2, the reason for worship. And then number 3, the warning to those who refuse to worship. The warning to those who refuse to worship. Number 1, the invitation to worship. Again, sa unang basa pa lamang ay medyo maliwanag na agad sa atin. Verse 1, oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Here is a clear invitation to come together, to join ang mga sumasamba sa Panginoon. Kung ikaw ay nahandoon, call others. At kung ikaw ay wala doon, listen to those who are calling. Oh, come, let us sing unto the Lord. Tumatawag ito upang tayo'y magkaisa sa pagsamba sa Panginoon. Magkaisa tayo sa pagpuri sa Panginoon. Tayo iniimbitahan ito sa sama-sama na may kagalangan ng ating mga puso na sumamba sa Diyos. Again, isang tunay, isang buhay na pagsamba, hindi patay, hindi walang puso na pagsamba. Again, as we have saw sa Matthew 15, ay kahit anong ganda ng program, kahit anong tindi ng naririnig, kung ang puso ay wala, hindi ito buhay at katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon. Again, nandun ang pag-anyaya ng pagsamba sa Kanya. Let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Muli ho, gusto ko lang i-apply ho ito para sa atin ho mga mananampalataya. And yes, i-encourage ho natin, for example, this coming Family Sunday to invite people. At dawa, maging maliwanag sa atin when we invite people to come to church, hindi lang ito for them to witness how we do church. Hindi lang ito para maipakita at maipagmalaki sa kanila na, well, ganito kami sumamba, mas biblical kami, mas maayos kami, mas okay kami. Sana ay maging laman talaga ng ating puso't isipan na when we invite them to come to worship God, ay not just to attend the service and go through the program and maging prayer nawa natin, if they would come sa biyaya ng Diyos to really, they will be able to worship God. Nagagamitin ng Diyos ang bawat bahagi ng gawain mula sa pananalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita, lalo na ang pangangaral ng salita ng Panginoon para they will even catch a glimpse ng Diyos and they would worship God. Mas makilala nila ang Panginoon. Though hindi ito yung eksakto, pero magandang halimbawa, yung makikita natin sa 1 Corinthians chapter 14. Ang problema sa 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14 ay inaabuso ng mga taga-Korinto yung kanilang spiritual gifts, particularly yung speaking in tongues.
At ang sabi ni Apostol Pablo, sige nga, pag merong dumating na bisita dyan sa inyo, unbeliever, umattend sa gawain, at lahat kayo nag-speaking in tongues, anong sasabihin niya? Diba? Baliw. At yun yung eksaktong naging experience nung naimbitahan ni Sister Jonah dati doon sa JIL at sakto, pinatay ang ilaw at nagsimulang mag-iyakan at natakot yung bisita. Hindi na bumalik. Ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 14:24, instead of speaking in tongues na walang interpreter, in contrast to that, but if all prophesy. Now, hindi sinasabi ni Apostol Pablo, as we have studied kanina, prophesying is tantamount to preaching. Hindi ibig sabihin dito, lahat nagpipreach. Brother Paul, may verse na. Pwede na ang babae, all prophesy. No. Again, ang context nito, sinasabi, lahat kayo nag-i-speaking in tongues eh. Kung lahat magpa-prophesy, yun lang ang sinutukoy ni Pablo, hindi sinasabing lahat ay dapat nagpipreach sa loob ng gawain. Pero ang pinupunto niya is the superiority of prophecy over speaking in tongues. Pero ang sabi niya, but if all prophesy and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judge of all, and thus are the secrets of his heart made manifest, and falling down on his face, he will worship God. Ang goal natin, hopefully meron tayong maliwanag na goal that when we invite people to church, it's not like we just want them to be Baptist. Ang goal natin, gusto ko na yung tito ko, yung tita ko, yung pinsan ko, yung kapitbahay, I want them to worship God. Because He is worthy. So again, imbitahan natin sila. Oh, come. Oh, come. Let us sing unto the Lord. As we have studied sa ating Sunday school, ang music ay isang napakalaking biyaya. It's a common grace of God to men. Ang tao, masama man o mabuti, ay nag-e-enjoy ng musika, iba't ibang klaseng musika. At ang music ay paraan ng tao, naging malaking kaparaan ng tao para express ang kanyang sarili. Express ang lungkot, ang sakit, ang kawalan, ang pagkatalo, or ang selebrasyon, ang kagalakan, ang kasiyahan at pagkapanalo, maging i-express ang pag-ibig. So, ang musika ay isang napakalaking biyaya sa tao. Kahit express ang culture, we have cultural songs and so on, nothing necessarily wrong with them. Pero pagdating sa pagsamba particularly, we must exercise great caution pagdating sa mga musika o awitin na ating ginagamit sa loob ng church. Hindi porket gumagamit ng mga salita na religious words ay pasado na. Again, ilang beses ko na naibigay na halimbawa, but vivid sa aking memory, na kinanta sa isang gawain ng kabataan sa church. So one time na imbitahan ako, isang Sunday afternoon, imbitahan akong mangaral sa isang gawain pang kabataan sa isang church somewhere dito sa bayan ng Santa Maria. At nagulat akong inawit nila ay yung Hallelujah ni Bamboo. Simply because my word na hallelujah. Again, we must be very careful. Is one of the means na na-express natin ang ating pagsamba sa Panginoon. So we must be very careful sa mga musika na ating ginagamit. At hindi lamang sa uri ng musika, kung hindi sa amount ng music. Sapagkat maraming mga gawain sa panahon natin ngayon na seemingly ang worship sa Panginoon is tantamount to singing worship songs. Kaya ang tawag nila sa time ng pag-aawitan sa loob ng church ay praise and worship. As if ang pag-giving, ang sacraments or ang preaching ng salita ng Diyos ay hindi part ng worship. So it just shows na merong higit sa malamang ay maling emphasis dito. Pero hindi natin kaaway ang music. Hindi natin kaaway ang pagkanta. Actually, ito ay mabuting kaibigan natin. As we have studied last Sunday, kung inyong naalala, na si Asaph ang sabi, I remember my songs in the night.
Na yung mga awitin na yun nagpapaalala patungkol sa mga gawa ng Diyos, katotohanan ng Panginoon. At dito ay mga awitin na ito na hinihikayat ang mga tao na, come, let us sing unto the Lord. Aawit tayo at ang punto, ang punteriya, ang layunin ay mapuri ang Panginoon. Ay let us sing unto the Lord. Therefore, the main audience in our singing, in our worship, in the church, is not man but God. Ang ating pangunahing audience pag tayo umaawit ay hindi ang tao. Ang pangunahing audience ng song leader ay hindi ang congregation. Ang pangunahing audience ng song leader ay ang Diyos. Ang pangunahing audience ng congregation ay hindi ang pastor, hindi ang song leader. O nung mga young people, naalala ko nung young people pa ako, ang pangunahing audience mo sa pag-awit ay hindi si crush. Ang pangunahing audience natin ay walang iba kung hindi ang Diyos. If you remember, that's why we give priority to the singing of the congregation. Rather than having special numbers, it's better to have the whole congregation. Let us sing unto the Lord. So therefore, ang ating pangunahing punteriya sa mga musika sa loob ng church ay hindi yung maka-entertain ng tenga ng tao kung hindi makaluwalhati sa Diyos. Hindi dapat puno ng interes ng tao kung hindi puno ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang awitin ay hindi dapat nakasentro sa tao kundi ito dapat ay nakasentro sa Panginoon. Please take note, let us sing. It calls everyone to the activity of singing. Hopefully, sa ating mga pagsamba, ay hindi tayo bystander lamang. Hindi tayo nakikinood lamang. Kung meron man tayong ministry sa loob ng church, kung damating man ang panahon na meron na tayong mga musical instrument players, ay hindi lang basta nagpe-play ng music, hindi lang basta nag-aasikaso ng mga bagay-bagay, but we are all together active. Sama-sama o meron tayong participation, tunay na participation sa pag-worship. Engaged tayo sa pagpuri sa Panginoon. Now, the second line is saying almost the same thing but a different way. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Again, ang joyful noise ay hindi lang basta maingay lang sila. It is equivalent kasama doon yung let us sing unto the Lord. At isang nature ng singing na yon is a joyful noise. It's a joyful loud sound. Hindi ito noise na walang saysay, kung hindi ito'y kaakibat ng word na sing. Ibig sabihin may saysay, may mensahe. Gusto ko lang i-highlight ho dito, it's full of joy. At dinidescribe dito, sino ang aawitan? The rock of our salvation. God is described to be a rock, sturdy. At isa sa mga madalas na gamit o dalawa sa madalas na gamit ng bato sa Biblia is either it's the foundation or it's our fortress. Ito yung ating kanlungan. Dito tayo nagtatago. So again, siya ang pundasyon ng ating kaligtasan. Siya ang pinagtataguan, nag-iingat sa ating kaligtasan. Siya ang ating tagapagligtas. He is the source of our salvation. He is our safety and peace. Let us make a joyful noise to Him. Verse number 2. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Again, it's almost saying the same thing, pero meron lang different na konting kulay or nag-a-add ng flavor ang mga awit. Let us come before His presence with thanksgiving. May dala-dala, hindi lamang awitin, kung hindi merong pagpapasalamat sa Diyos. Nawa pagdating natin sa ating pagsamba, o maging sa ating mga personal na pagsamba sa Panginoon, ay hindi natin daladala ang ating mga personal ego at kinocongratulate natin ang ating mga sarili. And look, see how good I am.
kundi tayo ay nakatingin sa hindi mabuting tayo, kundi sa mabuting Diyos at nagpapasalamat tayo sa Kanya. Para sa lahat ng Kanyang mga pagpapala, para sa lahat ng Kanyang mga gawa. At isang magandang gawain as we have that song, Count Your Blessings, name them one by one. We cannot name them one by one, but try to count. At tayo ay merong uuwi sa pagpapasalamat sa Diyos. Psalm 100 verse 4, ang sabi, enter into His gates with thanksgiving and into your courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Well, hindi to sakto, pero maganda siguro maglagay tayo ng sign kung sa school, no ID, no entry sa church, no thanksgiving, no entry. Enter to His gates with thanksgiving. No, hindi natin gagawin yon. Pero isang magandang gawin when we come to church. Let's think of things that we can give thanks to God. Magpasalamat. Isipin natin yung mga bagay na pwede tayo pagpasalamat sa Panginoon. Be thankful unto Him. Bless His name. Purihin natin ang Kanyang pangalan. One of the primary offerings na pwede natin ibigay at dapat natin ibigay sa Diyos sa ating pagsamba sa Kanya ay ang pagpapasalamat sa Diyos. Talon tayo sa invitation, verse 6, Psalm 95, verse 6. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. At dito naman ay binigyan ng dagdag na kulay ang pagsamba sa Panginoon at ito ay merong binigay na postura ng katawan. Let us worship and bow down. Again, hindi ibig sabihin na sa bawat pagsamba natin, lahat tayo ay nakayukyuk sa lupa. But bowing down shows reverence. Bowing down acknowledges the greatness of God and our lowliness as His servants. Ang pagyukod sa harapan ng Panginoon ay pagkilala na Siya ang Master at tayo ang Kanyang mga alipin. He is Lord and we are His servants. Again, napakahalaga nito. Muli, sa pag-worship is we're giving God His worth, and that bowing down sometimes helps us na ma-express natin physically yung reality na Siya ang Diyos, Siya ang Panginoon. Siya ang mataas at hindi tayo. Tayo ang nakaasa sa Kanya at hindi Siya ang nakaasa sa atin. Hindi lamang yun, let us kneel before the Lord our Maker. Again, kung inyong nai-imagine ang isang picture na pinipinta nito ay kapag yung mga subjects ng kingdom, mga mamamayan ng kingdom, be it soldiers or iba't ibang mga mamamayan ng kaharian, ay pag sila'y pumasok sa throne room ng hari, hindi sila nakatayo lang, oh, mahal hari, magandang umaga. They bow down before the king. They show reverence. Nagpapakita sila ng pagpupuri, nagpapakita sila ng kanilang pagpapakumbaba at pagpapasakop doon sa hari na nasa harapan nila. At ganoon din tinatawag tayo ng salita ng Diyos. So when we worship God, though maybe physically hindi natin ginagawa na mag-bow down sa Kanya, but I hope, spiritually, I hope sa ating mga puso at kaisipan, we do bow down. We do recognize that He is great. Ating kinikilala na Siya ang mataas at tayo ang mababa, na Siya ang Panginoon at tayo ang alipin. So again, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. So dito yung invitation to worship. Let me just add, we must call ourselves to worship. May mga pagkakataon dapat tawagin natin hindi ang iba, kundi ang ating sarili. May mga pagkakataon dapat paalalahanan natin yung ating sarili na dapat tayo ay sumamba sa Panginoon. Now again, hindi eksakto, but I would like to borrow yung thought at yung ginagawa ng psalmist dito sa Psalm 42 verse 5. Nahin ko ito kanina sa Sunday School, I believe. Ang sabi, why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God. I can imagine, nakaharap siya sa salamin. Bakit ka ba discouraged? Ha?
Kinakausap niya yung kanyang sarili. Hope thou in God. And dito gusto ko lang hiramin, worship God. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin ang Panginoon. So we must call ourselves to worship. Sa mga panahon na tinatabad tayo, sa mga panahon na busy tayo, sa mga panahon na puno ang ating plato at hindi tayo magkamayaw sa ating mga gagawin, we must, and sa biyaya ng Diyos, call ourselves to worship. Sa panahon na may problema, sa panahon na may karamdaman, we must call ourselves to worship. Now, hindi lamang yun, we must call our family to worship. Deuteronomy 6 verse 6, and these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt suggest to your children diligently. Hindi. It's not to suggest, then thou shalt teach them diligently unto thy children. Ituturo sa mga anak ng mainam, buong sikap. Ituturo sa mga anak ang patungkol sa nag-iisa at tunay na Diyos, ang patungkol sa pagmamahal at pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. So we must call our family to worship. We must call our spouses to worship. We must call our children to worship. Hindi lang yun, we must call our brethren. As we have seen in the Psalms, come, let us worship. Let us bow down to the Lord. Hebrews 10:24, let us consider one another to provoke one another to love and good works. Bigyan natin atensyon ng bawat isa. Encourage natin, tawagin natin ang bawat isa sa pagsamba sa Panginoon. Well, that's the point number 1, the call to worship. Point number 2, the reason for worship. Verse 3 hanggang 5 and verse 7. Now, madali na ma-detect yung reason sapagkat sinimulan ng mga awit sa word na for. And that word for, F-O-R, denotes reason. Ito yung dahilan. Pag binasa natin yung verse number 2, let us come before His presence with thanksgiving and make joyful noise unto Him with psalms. Verse 3, for. This is the reason for worship. For the Lord is great, is a great God, and a great King above all gods. For the Lord is a great God. Siya ay dakilang Diyos. Siya ay mataas na Diyos. Now, again, speaking about God's greatness, sa time na meron tayo, we can only but scratch the surface of the greatness of God, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano katindi yung kanyang kaluwalhatian, kung gaano katindi yung kanyang pagiging soberano. Siya ay soberano sa lahat ng kanyang sannilikha. Psalm 95 verse 4 hanggang 5, ang sabi, in His hand are the deep places of the earth, the strength of the hills is also His also. Again, itong nature na tinitingnan, itong malalim na mga lugar sa mundo, itong mga bundok at mga burol, yung tindi nito, yung lakas nito, it's all in God. It's His. The sea is His. Again, hanggang ngayon, sabi nga nila, kaysa gumastos na tayo ng bilyon-bilyon na subukang pumunta sa Mars, ba't dito tayo gumastos ng bilyon-bilyon para ligirin ang ating karagatan na hindi pa rin natin na... Hanggang ngayon, mga kapatid, nakakikita pa rin sila ng mga bagong species under the sea. Pero sorry, wala pa ring mermaid. But again, the sea is His. Siya lang naman na may gawa nito. He made it. And His hands forms the dry land. So next time na manood ka ng Discovery Channel, National Geographic, or any video that you see the vast ocean and you see this wonderful mountain ranges, mangha ka, wow! Ito'y gawa ng kamay ng Diyos. And we should worship Him.
Psalm 24 verse 1, ang sabi, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that therein. Ang lahat ng bagay na ito ay sa Panginoon. Psalm 145 verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness, listen and take note of this adjective, His greatness is unsearchable. Adjective ba? Adverb. Yung adjective ay greatness, yung adverb is unsearchable. Ang tinuturing na GOAT sa basketball ay si MJ. Karamihan, yung iba, sabi nga nila sa hindi masyadong marunong sa basketball, si LeBron James. Hindi, biro lang. Nagsisimula ng away si Brother Paul. Sa mga pinanganak bago si Michael Jordan, ay si LeBron James. So, hindi nila masyadong biro lang. At tinuturing na iba na the greatest of all time ay si Michael Jordan. But again, pag naupo ka at nilista mo lahat ng nakamit at nagawa ni MJ, yung mga accomplishments niya, you can only enumerate so much championship. Kung talagang die-hard fan ka, i-record mo lahat ng points na nagawa niya. Lahat ng games na napanalo niya, lahat ng laro na naging dominante itong si Michael Jordan. You can, and ang punto, matatapos ka rin sa listahan. Tama? With all his greatness, may enumerate mo rin lahat. O sige, gusto mo, isama mo yung mga outside the court activities niya, yung mga fundraising, yung mga tawag dito, mga foundations, and so on and so forth. Sige, wag mo nang magpikit mata ka na dun sa mga negatibo at sa mga hindi magagandang mga salita at mga gawa niya. Sige, puro positive na enumerate mo. Pero maglalagay ka rin ng period sa dulo. The point is this, when it comes to the Lord, His greatness is unsearchable. Hindi ka makakarating sa dulo. Sisirin mo pa ng husto, hindi mo pa rin maaabot. Gumamit ka pa ng submarine, hindi mo maaabot. His greatness is unsearchable. Sa verse 7, He is our God. Bakit siya kailangang purihin? Itong Diyos sa dakila na ito, for He is our God. Please take note, it is personal. He is not just the God, but He is our God. Siya ang ating Diyos. At kung hindi pa sapat iyon, mas lalo pang ginawang mas malapit at mas personal, and we are the people of His pasture. Medyo nag-mention tayo ng Psalm 23 from Psalm 77. Pag-aaralan sa Psalm 77 last Sunday. Again, ang maalala ko dito is Psalm 20, the Lord is my shepherd. We are the people of His pasture. Ganon kadakila ang Diyos, but at the same time, ganon kalapit ang Diyos. And so that's why we must worship Him. Yung iba ay napakataas na sila ay hindi pwedeng makisalamuha sa mga mababang mga tao. Ang Diyos ay walang hanggan sa kataasan. Pero siya ay nandiyan. Siya ang ating pastol. We are the people of His pasture and the sheep of His hand. See how personal. We're not just among the many in God's pasture. We are the sheep in His hand. So hindi lamang, alam niyo, hindi tayo nawawala sa bilang ng napakadaming Kristiyano. Ang atensyon, ng pagmamahal ng Diyos ay nakatuon sa bawat isa. We must worship. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. So that's the reason for worship. The reason for worship. O tignan natin, number 3, a warning to those who refuse to worship. Magsisimula ito sa bandang dulo nung verse 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Pero pagdating sa dulo ng verse 7, today, if ye will hear His voice, verse 8, harden not your heart as in the day
as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness. Kung ngayon daw, sinabi na inaanyayahan tayo na at sambahin, purihin ng Panginoon, nagbigay na ng patong-patong na rason kung bakit natin dapat sambahin at purihin ng Panginoon. At kung ngayon naririnig mo ang kanyang boses, today if ye hear His voice, muli nahandoon ang larawan na ang Diyos ang Diyos ang pastol at tayo ay kanyang mga tupa. At isa sa mga pangunahing gamit ng pastol sa pagpapastol sa mga tupa ay ang kanyang boses. At pag narinig, as the Lord Jesus Christ said, "My sheep hear my voice." Pero sadly, may mga times na may mga sheep, matigas ang ulo, ayaw makinig. Pero ang paalala sa atin, ang warning sa atin ng salita ng Panginoon today, if you will hear His voice, harden not your heart. Again, ang heart sa Bible ay hindi lang basta yung ating organ na nagpapump ng blood. Ang heart sa Bible ay hindi lang basta emotion. Ang heart sa Bible, ito yung ating buong pagkatao. Ito yung pumapato sa pinaka-ibuturan ng ating pagkatao at yung sumisimbolo sa ating buong pagkatao, huwag tayong magmatigas sa Diyos. So hindi ito pumapatungkol sa isang parte lang ng buhay ng tao, yung kanyang heart lang. Harden not your heart. That means that us, anong tamang salita? Tayo'y tumugon. Let us respond. Let us respond properly sa boses ng Panginoon kapag naahando ng kanyang tawag. Naahando ng kanyang tawag para sumamba tayo sa Kanya. Naahando yung kanyang tawag para sumunod tayo sa Kanya. Naahando yung kanyang tawag para magpasakop tayo sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Diyos na nagbibigay warning, huwag kang magmamatigas. Huwag tayong magmamatigas. Here is the call to worship God. At maaaring nasa panganib tayo na maaaring may nagmamatigas. Worship God. Aksaya lang ng oras yan eh. Worship God. Baduy. Worship. Sayang na lang. Mas masarap pang mag-ML sa bahay. Mas masarap pang mag-binge watching ng Netflix sa bahay. Para masulit ko naman yung binabayaran ko buwan-buwan. Worship, worship. Today, if He will hear His voice, harden not your hearts. At nagbigay dito ng pagkukumpara ang writer, ang psalmist, as in the provocation. Itong partikular na tagpo na ito ay nabigyan na ng title sa kasaysayan. Kumbaga sa atin, nung June 12, 18 something, or something, or kailan ba tayo nagkaroon ng kalayaan? Ay, anong taon yun? June 12. Basta yun. Independence Day, yun ang title. Yung that day, nung winagawa yung Independence Day. Meron ding isang tagpo at panahon sa history ng Israel na meron ding, siguro kung may poster sila, meron ding title sa taas. The Day of Provocation. That is the day that they provoked God. In the day of the temptation, in the wilderness, nandun sila sa ilang at sila ay nagkasala sa Panginoon. Again, the day of provocation and the day of temptation, it pertains to Exodus chapter 17 and Numbers chapter 14, na kung saan they refused to trust God. Hindi sila naniwala sa boses ng Panginoon. Hindi sila nagtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Kamakailan lang, ang story namin sa mga bata ay yung nagsugo ng 12 spies, si Moses doon sa promised land. At bumalik yung mga spies. Ang sabi ng 10, hindi natin kaya, masyadong malakas yung kanilang mga kuta, masyadong malalaki yung mga tao, para lang tayo yung tipaklong sa kanilang mga paningin. Grabe sila. Pero ang sabi ni Caleb and Joshua, huwag lang tayo magre-rebelde sa Diyos. Sumunod lang tayo sa Panginoon. I-deliver sila ng Panginoon sa ating mga kamay. But sadly, they did not listen to God. Hindi sila nakinig sa Panginoon. Sila ay nag-refuse sa Panginoon. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Verse 9, ang sabi,
Psalm 95 verse 9, when your fathers tempted me, proved me. Listen, they proved God. They tested God. And saw my work. Anong nangyari? 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart and they have not known my ways. Dinout nila ang Diyos. Hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Ano nangyari? Sila ay nagalit ang Diyos sa kanila at for 40 years pinaikot-ikot sila ng Diyos sa ilang hanggang sa yung generation na yun na hindi nagtiwala sa Diyos ay maubos. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng 20 years old o 21 years old pataas, yung 20 pababa, hindi mamamatay. 20 pababa, papasok sila. Yung sinasabi nyo, yung mga anak namin ay aalipinin lang at papatayin, hindi. Yung mga anak nyo, sila ang papasok. Tapos kayong mga hindi nagtiwala, mauubos kayo. Hindi kayo papasok. Because they doubted God. Merong application nito sa bagong tipan. And yes, ang pangako doon na kanilang papasukin ay yung promised land, a land where they will have rest. Pero sa New Testament, ang application nito ay hindi promised land that flowing with milk and honey, but rather it's salvation. At ginamit ito ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 3, verse number 15. Kung pumuntahan natin sa Hebrews chapter 3, sumunod natin sa verse number 7. Hebrews chapter 3, verse 7, anong sabi? Wherefore, as the Holy Ghost saith, today if ye will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness, take heed, brethren. Pagdating sa verse 12, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So dito, bilang mga mananampalataya, kailangan tayong magpaalalahanan, kailangan tayong mag-ingat. We must exhort one another daily. As we have said before, ang church ay kailangan natin to persevere in the faith. Napakahalaga ng community ng mga mananampalataya. Hindi biblical yung it's just Jesus and me and that's it. No, that's unbiblical. We need the church. We need the community of the brethren and we must exhort one another daily. Magpaalalahanan tayo, magpalakasan tayo sa isa't isa araw-araw. At ating kailangang bigyang babala ang bawat isa na huwag tayong magmatigas. Ano nangyari sa mga nagmatigas? So we see that they could not enter in because of unbelief. So ipinaralel ito ng writer ng Hebrews sa pananampalataya kay Kristo. Again, ang writer ng Hebrews ay nagbibigay babala sa mga Hudyo na nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo. Huwag kayong tatalikod kay Kristo. Dahil pag tinalikuran niyo si Jesus, wala nang haing natitira pa para sa kasalanan. Pero sadly, mayroong mga nagmatigas and they did. They turned from Christ, they turned from the gospel. And hindi sila pumasok sa kapahingahan. Why? Hindi dahil may pananampalataya sila tapos nawala. But because in reality, it is because of unbelief. So today, if you will hear His voice, sa Matthew 11 verse 28, kung ikaw ay naririto ngayon, ngunit hindi ka patunay na mananampalataya ni Kristo, I admonish you, kaibigan, hear His voice. Sana hindi lang yung salita at tinig ng mga ngaral, kung hindi yung tinig ni Kristo ang iyong marinig. Ang sabi niya, come unto me, all that ye labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Ang kapahingahan natin ay wala na sa lupang ipinangako. Ang kapahingahan natin ay wala na sa isang partikular na araw. Ang kapahingahan natin ay nasa Kanya na ipinangako na darating, na dudurog sa ulo ng ahas. Kay Kristo. At ang kapahingahan natin ay nasa Kanya. Kung maririnig mo ang Kanyang tinig, huwag kang matigas. Lumapit ka kay Kristo. Manampalataya ka sa Kanya sa iyong ikaliligtas. At pag nanampalataya ka kay Kristo sa iyong ikaliligtas, doon magsisimula, come. Let us worship. Sambahin natin ang Diyos na sa atin ay nahabag, na sa atin ay naawa, na sa atin ay nagmahal, at sa atin ay nagligtas. And let us bow down and worship our Lord. So muli, ang pagsamba ay hindi bahagi lamang ng buhay ng Kristiyano. Ang pagsamba ay buhay ng Kristiyano. Yes, meron tayong formal worship together as a church, pero araw-araw, bahagi ng buhay natin. Hikayatin natin ang ating sarili. Hikayatin natin ang ating pamilya. Paalalahanan natin ng isa't isa ang buong church. We must worship. Come. Let us worship our God. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay o Diyos, kapag madali, kapag walang problema, kapag well-provided ang lahat, tila baga napakadali na pumunta sa church at umattend ng worship service. Pero alam namin, Panginoon, na kung kailan mahirap, kung kailan may problema, kung kailan nandun ang kakapusan, kung kailan madilim at malungkot, doon namin mas kailangan. Doon ka namin mas kailangan. Doon namin mas kailangan ang pagsamba sa iyo. Kaya tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maging kasanayan namin kapag maliwanag, kapag masaya, kapag magaang, maging kasanayan na namin ang pagsamba. Kaya pag dumating man ang kadiliman at kabigatan, kami ay patuloy na itulak nito. O kami ay magpatuloy sa gawain ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagbantay sa aming mga sarili. Na itulak ang aming mga sarili sa pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo na kami mga magulang na pinagkatiwalaan mo ng mga anak na aming ilapit ang buong pamilya namin sa iyo. Tulungan mo po ako, O Diyos, lalo na bilang pastor na pangunahan at ingatan at idirect ang buong iglesia sa pagsamba sa iyo. O tulungan mo po kami, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay dakila at kagaya ng amin na pag-aralan. Your greatness is unsearchable. Lord, sinong kagaya mo na ganito ang katangian? Sino ang maihalin tulad man lang namin kahit kaunti sa iyo? Tunay, Panginoon, ikaw ay karapat-dapat sambahin. Purihin ka. Nawa, O Diyos, tulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagaganap ng mga bagay na ito. So, tuloy na maluwalhati at maitaas. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.